Ating pong pag-aaralan sa umagang ito is when hope steps in. So basahin po natin sabay-sabay from Luke chapter 8 verses 49 to 50. Ayan po, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang mga lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na ang iyong anak. Sabi niya kay Jairo, huwag na po ninyong abalahin ang guro manali ka lamang at siya'y gagaling. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay makakaupo na. And please help me to welcome our speaker, no other than our senior pastor, Pastor Rolly Moronia. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise God. Thank you, Sister Dali. Welcome po kayo sa ating praise and worship celebration sa umagang ito. Sabi mo sa iyong katabi, welcome sa GLCM. Yung iba sa atin, baka ang feeling nasa pagkatulog pa o kaya sa tayo sa ng panahon. At yung iba sa ating mga kapatid ay may karamdaman, pag-pray natin. At ang Diyos ay palaging mabuti. Ang anumang sitwasyon, anuman yung temperatura ng ating katawan, anumang merong mood tayo, hindi naapektuhan si Lord noon, mga kapatid. Siya ay nanatiling Diyos na buhay, magpakailan pa man, nagmamahal sa atin. Amen. So welcome natin yung ating kapatid na namasyal sa Taiwan, si Brother Joshua. Brother Joshua, welcome. Nakasama ka uli namin. Tutuwa kami, nandito ka uli. Praise God for that. At sa ating mga kapatid na nasa online, welcome po kayo. Magandang umaga. Magandang pagpapala ng Diyos ang sumaati na ngayon. Sa atin pong pag-aaralan, ang topic po natin, when hope steps in. Sino sa inyo yung palagi mayroong pag-asa na gagaling sa Diyos? Amen. So, yun po yung ating pag-uusapan. Noong early 1980s, isang successful businessman ang inimbitahan upang maging guest speaker sa isang graduation day ng mga 6th graders sa isang school na kilala sa matinding kahirapan at mababang high school graduation rate. Dati rin siyang estudyante sa paaralang ito. Habang paakyat ng stage, sinabi ng principal sa kanya, Sir, halos lahat ng mga batang ito ay galing sa mahihirap na pamilya. Sa totoo lang, halos isa lang sa bawat 4 na bata ang nakakatapos ng high school. Nang marinig niya ang sinabi ng principal, tumimo ang awa sa puso niya para sa mga bata. Kaya sa kanyang mensahe, nagbigay siya ng isang pangako. Sabi niya, babayaran niya ang college sa tuition fee ng bawat estudyante na makapagtatapos ng high school. Tahimik ang buong gymnasium at biglang nagliwanag ang muka ng mga bata na naroon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasilay sila ng pag-asa. Kaya dulot nito, 90% ng mga bata sa batch na iyon ay nakatapos ng college. Ito ang nagagawa ng pag-asa sa buhay ng isang tao. When hope sets in, when God's promise enters our situation, everything changes. Hopelessness becomes courage, fear turns to faith, and impossibility gives way to miracles. When hope steps in, your life will never be the same again. Amen, mga kapatid. Of course, pagka meron kayong pag-asa, meron kayong tinatanaw, siyempre, mababago ang inyong buhay at meron nga kayong inaasahan. Ngayong araw na ito, ang laman ng ating mensahe ay what happens when hope steps in. Ang salita pong hope o pag-asa, ito ay full of optimism, may expectation,
nakatanaw sa magandang bukas. Pero sa ngayon, maraming tao sa mundo ang nawawalan na ng pag-asa. May nawawalan ng pag-asa tungkol sa kanilang pag-aasawa, sa kanilang kalusugan, sa kanilang finances, at o kaya sa kanilang trabaho. At may iba namang tao tila winasak na ng hopelessness ang buong buhay nila. Nabubuhay pero walang pangarap, walang goal, walang direksyon. Nabubuhay sila na walang gana at walang sigla dahil sa kawalan nga ng pag-asa. Kaya ang sabi ng isang author, man can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air, but only for 1 second without hope. Yan ang sabi ni Hal Lindsey. Kaya sa ating text ngayong araw, mga kapatid, ating tunghayan ang kapangyarihan ng pag-asa na dulot ni Lord once na ito ay inangkin sa puso ng isang tao. Dito sa chapter 8 ng Luke, dito natin na pagbubulay-bulayan ang mga nabasa natin ito sa Ebanghelyo ni Luke, yung hopelessness at desperation ang maglalarawan sa dalawang taong makikilala natin. Sino ba sa inyo nakabasa na ng Gospel of Luke? Taas ang kamay. Yung hindi pa nabasa to, basahin nyo sa bahay, mga kapatid. So, magkaiba ang kanilang sitwasyon. Ngunit, mababakas mo ang halos kawalan ng pag-asa. Sa chapter ito ng Luke, mga kapatid, naglakbay si Jesus at ng kanyang mga alagad sa kabilang pangpang ng Sea of Galilee. Galing sila sa Geraseno, silang ang bahagi na kung saan may pinalaya siyang padalyon ng masamang espiritu sa isang lalaki na matagal nang may sapi. Pagbalik naman nila sa Capernaum, kanlurang bahagi naman ng Sea of Galilee, may malaking grupo ng mga tao na naghihintay sa kanyang pagdating. Marahil ay kumalat ang balita tungkol sa himala at kababalaghang ginawa niya. Kaya maraming ang mga taong gustong makita siya. Ngunit ang tinutukan ni Luke, siya kasi ang sumulat nito, itong si Luke, sa narrative ay dalawang tao sa gitna ng karamihan. Ano yung pinag-usapan? Ang sinong tao ito? Una, itong si Jairus o si Jairo. Sa Luke chapter 8, verse 41 to 42, sabayan niyo ako sa pagbasa. Ready, go. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang na ay naghihingalo. Ngayon, sino po itong si Jairus? Bilang ruler po siya, si Jairus ang nangunguna sa public religious gatherings. Siya ang pumipili kung sino ang magbabasa ng scripture tuwing araw ng linggo sa kanilang pananambahan. Siya ang naguutos sa kongregasyon na maging tapat sa batas ni Moses. Siya rin ang pumipili kung sino ang rabbi ang magtuturo tuwing Sabbath day. At siya rin ang nagbababala sa kongregasyon laban sa heresy o mga false teachers. Kaya alam ni Jairus kung ano ang iniisip ng mga scribes at Pharisees tungkol kay Jesus. Sapagkat nung panahong iyon, iniisip nila, inakala nila, kalaban nila si Jesus at sila ang tama. Alam niya na karamihan o nang kumakailan lamang ay itinaboy si Jesus sa synagogue dahil sinabi niyang siya ang tinutukoy sa hula ni Propeta Isaiah na katuparan ng pagdating ng Mesayas. Kaya alam niyo naman, kaya galit na galit ang mga Pariseo kapag sinasabi yon kasi hindi nila naniniwala kay Jesus. Kaya marahil ay wiraringan niya ang kanyang congregation na iwasan itong Panginoong Jesus. Pero ang tanong, ano ang nagtulak kay Jairus ngayon upang pakiusapan at anyayahan si Jesus sa kanyang buhay? Ano po ang sagot doon? Yung pag-asa. Desperado siya. May anak siyang babae na 12 taong gulang at
sabi natin na naghihingalo at anumang sandali, maaaring mamatay na ang bata. Okay, ilagay natin ang sarili natin sa posisyon ni Jairus. Siyempre, pag alam mo na malapit ang mamatay yung anak mo, naghihingalo, ay ano ang inyong gagawin? Siyempre, bilang magulang ay gagawin nyo ang lahat. Siguro kahit kaaway mo, siguro kahit ayaw mo makikita ang mukha ng taong yon. Pero pagka iniisip mo at alam mo na siya ang pwede magpagaling, ay pupuntahan mo. Amen po ba? Kaya ganun po yung sitwasyon. Ngayon, bilang isang leader sa Jewish community, ayaw nga ni Jairus na anumang kaugnayan na kay Jesus. Pero, eto ngayon, ang pagiging ama niya ay mas higit kaysa pagiging leader. Mas nangibabaw yung kanyang pagiging ama. At sa sandaling ito, handa niyang isakripisyo ang kanyang reputasyon. Malamang, tatanggalin siya sa posisyon. Pero, kailangan niyang may gawin para iligtas ang kanyang anak. Kaya dito, ang namili itong si Jairus. Kaya makita natin sa Luke chapter 8, verse 41b, nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Marahil naisip nyo ba kung ano ang iniisip ng mga tao nang gawin ni Jairus na magpatira pa sa harapan ni Jesus? Pero mga kapatid, wala nang halaga ang reputasyon niya sa sandaling iyon. Kasi iniisip niya, gumaling yung kanyang anak eh. Yumukod siya sa harapan ni Jesus, isang binansagang false teacher ng kanyang relihiyon, at inanyayahan siyang pumasok sa kanyang tahanan. Ginawa niya ito sapagkat si Jesus na lang ang huling pag-asa niya at sumama sa kanya si Jesus. So, nakuha niyo yung background, mga kapatid. Andiyan ba kayo? Nasusundan ninyo, mga kapatid? Ganito ang sumunod na pangyayari. Luke chapter 8, verse 43. Sabay-sabay uli natin basahin. Ready, go. Habang naglalakad si Jesus, papunta sa bahay ni Jairo, sinisik niya ang mga tao. Kabilang sa mga ito, ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni numan. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Hindi natin alam ang pangalan ng babaeng ito, yung ikalawang person na pag-usapan natin. Pero merong isang kapansin-pansin na parallel, yung magkapareho. Parehong 12 years. 12 years ito. Ang babae ay nagkasakit nung kapanganakan ng anak ng Jairus, sapagkat ang edad nga ng bata ay 12 years old. Halos hopeless na ang kalagayan ng babaeng ito. May chronic bleeding siya ng 12 taon. At dahil sa kanyang sitwasyon, hindi siya pinapayagang makilahok sa mga religious rituals. Kasi kapag nagkaroon ka ng physical contact, ang sinuman, ituturing na rin ito na impure, gaya niya. Ganon po kasi yung tradisyon, yung kultura sa kanila. Ganon ang kanilang paniniwala. Ayon iyan sa batas ni Moses sa Leviticus. Sabi sa batas na ito, kung ano ang mahawakan ng isang unclean person ay magiging unclean din. Maaari, hinahipo niya yung higaan, upuan, o ano mga bagay. Kaya magiging unclean ka rin kapag nahipo mo yon. Yun yung mabasa natin. At sino mang makahawak sa kanya ay magiging unclean din at kailangang maghugas at maligo. Ibig sabihin, iniwasan siya ng lahat at kung may asawa man siya, tapos na ang relationship nila. Kung may anak, hindi niya sila pwedeng hawakan. At kung deboto siya, hindi na siya pwedeng makadalo sa synagogue o kaya sa templo. At dahil siya ay na-ostracize. O nagkaroon na rin siya ng reputasyon na gaya ng mga ngalunya na kabilang sa kategorya ng mga na-ostracize. Ibig sabihin nun, ikaw ay hindi na po pwede makahilo-bilo. Ikaw ay ostracized na, wala ka ng karapatan sa kanila. So ganoon yun, kapag although physical yung sakit, ikaw ay kanilang hindi na pinapupunta sa
templo o sa synagogue at talaga ang tingin sa iyo ay maruminag. So ganun yung kalagayan nitong babaeng ito, no, na merong sakit. Ngayon, siyempre, yung mga iyan ay malalaman ng iba yan kung merong mga chismosa sa panahon natin, meron din mga chismosa nung panahon iyon. Kaya madaling kumakalat yon kapag ikaw ay may sakit kang ganyan, pandidirihan ka na. No? Kaya siyempre, at nangyari yon mga kapatid, sa 12 taon pa rin iyon. Kaya malungkot ang buhay niya at of course, nasa isolation. Hindi siya pinapansin ng lipunan at marahil pakiramdam niya ay pati rin ng Diyos. Kaya nanalangin siya, nagmakaawa, pero 12 taon ng katahimikan mula sa Diyos. Parang walang nangyari. Kaya sabi nga, gumastos siya ng malaking pera, hindi siya napagaling, at sa halip nga na bumuti ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Kaya siyempre, itong babaeng ito, sobrang nanghihina, at siyempre, anemic siya. Pagod sa kahihiyan, pagod sa stigma, pagod sa mga taong walang pakialam. Ibig sabihin talagang grabe yung kanyang naranasan. Hanggang isang araw, narinig niya ang tungkol kay Jesus at nakasilip siya ng pag-asa. Sabihin nga ninyo ng malakas, pag-asa. Kaya tapikin mo yung katabi mo, kung wala ka ng pag-asa, may pag-asa pa sa Panginoon. Ngayon, dito po nagtatagpo ang buhay ng dalawa. Si Jairus at ang babaeng dinudugo. So, merong parallel, no? 12 taon yung pangyayari, pareho. No? Ngayon, napakalaki ng kanilang pagkakaiba, bagamat merong parallel. Isang leader sa synagogue, itong si Jairus, at isang babaeng itong dinudugo, pinagbabawal ng synagogue. Isang may malinis na reputasyon, isang nawalan ng reputasyon. Isang tila larawan ng pabor ng Diyos at isang tila walang pabor mula sa Diyos. Isang may pamilya, isang nawalan ng pamilya. Isang may 12 taong kagalakan, isang may 12 taon ng kalungkutan. Kaya yung karanasan ng dalawang ito ay magkaiba sa loob ng 12 taon. Ngunit, pareho silang nakarating kay Jesus dahil pareho silang wala ng ibang opsyon. Para nga sa kanila, si Jesus ang kanilang huling pag-asa. Kaya Luke chapter 8 verse 44, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito, anoon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Praise God, ano? So, walang doktor ang nakagamot sa babae, no? Pinag-usapan natin kanina. Pero may narinig siya tungkol sa iba pang physician na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Si Jesus. Iba kasi ang doktor na ito, hindi siya naniningil ng professional fee. Kaya siguro, no? Kaya popular si Jesus. Narinig niyang nagpagaling si Jesus ang makagaya ng isang leper. Siguro nabalitaan niya yon, ano? Kung nagpagaling si Jesus ng isang sakit na leper, siguro kaya rin siya nito pagalingin. Kaya dahil sa pag-asang ito mga kapatid, ginamit niya ang natitirang lakas, sinikap niyang sumingit sa karamihan at hinawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. Isang act of desperate hope and faith ang ginawa niya. Then, agad niyang naramdaman ang pagbabago sa katawan. Siya'y gumaling. Binitawan niya ang damit ni Jesus at sinubukang umalis para hindi mapansin. Ngunit, tumigil si Jesus. Hinanap at identify ang babaeng humawak sa kanyang laylayan at kinausap. Kaya, kung ikaw ay si Jairus, kasi yung pagkakataon yun, nandun silang dalawa, kung ikaw si Jairus, baka sabi mo, Lord, nagmamadali tayo, bakit kailangan mo pang huminto? Kasi nga, gusto ni Jairus makapunta dun sa anak niya. Ay hindi po, noong babaeng dinudugo, naramdaman yun ni Jesus. Kaya siyempre, gustong malaman na kung sino yun. Kaya nagtanong nga, sino yung humipo sa akin, naramdaman ko. Pero sagot ni Peter, nung pagkakataon, parang sinabi niya, Lord, ang dami-daming tao rito. Siyempre, pag nadikit ka, parang pakiramdam mo ay merong nahipo sa kanya. Ganun yung senaryo, ng daming tao. Pero, siyempre, alam ni Jesus yun, na iba yung hipo ng pananampalataya
kaysa yung hipo na parang aksidente lang. Kaya sasabi sa Luke chapter 8, verse 46, sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihan lumabas sa akin. So, ganun yung nangyari. Now, Jesus was saying, may kakaibang intentionality ang paghawak ng taong iyon kumpara sa iba na accidentally ay nakahawak sa kanya. Kaya nga, ang sabi ay tumigil siya. Ngayon, mga kapatid, ito. Ayaw kong mamiss ninyo ang point na ito. Ito, pakinggan nyo mabuti. Bagaman, may sense of urgency sa side ni Jairus. Ngunit, ang interruption na ito ay blessing para sa kanya. Kasi nga, nagmamadali ito si Jairus nagkaroon ng interruption. Hindi niya alam, blessing pala ito sa kanya. Kasi, ang sitwasyon, kailangan niyang makarating si Jesus sa bahay niya ng agaran. Mahalaga ang bawat segundo. Ganun ang iniisip ni Jairus. Malamang naisip niya, bakit tumigil pa itong ang ating Panginoon, di ba? At parang nag-aano pa, meron pang gustong gawin. Ganun yung nangyari. Kaya yung interruption ay parang ito ay hindi gusto nitong si Jairus. Pero alam niyo ba, madalas sa ating buhay ay bahagi na sa ating pananampalataya, sa ating journey, ay meron talagang mga interruptions. Amen po ba? Alam natin na hindi talaga smooth yung buhay natin sa mundong ito. Kasi maraming beses na makakaramdam tayo ng interruption, ng mga obstacle sa ating pananampalataya. Kaya dito, maraming beses na na-interrupt si Jesus. Mababasa natin ito sa Luke chapter 15. Habang siya ay nagtuturo. Sa Luke chapter 12, habang nakikipag-usap sa mga alagad. Sa Matthew chapter 8, habang natutulog sa bangka. Sa Luke chapter 7, habang kumakain. At dito sa Mark chapter 1, habang nagpe-pray siya. Kaya, as far as Jesus is concerned, interruptions are not obstacles, but opportunities. Interruptions are not intrusions, but invitations. Kasi dito, itinuturo ni Lord sa atin na ang buhay nga po ay hindi laging nasa smooth mode. Alam natin yan, madalas tayong nakakaranas ng interruption o obstacle. Pero may purpose pala ito. Lahat na nangyayari sa atin, may layunin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ngayon ay minsan, guys, kung ilagdag, di ba tayo pagka sa ating mga panalangin, sinasabi natin, Lord, alisin mo po ang sagwil sa aking buhay para lumago ako sa pananampalataya. Dapat yung mananalangin sa inyo yung gano'n. Lord, tanggalin mo po yung sagwil. Tagalin mo po yung mga problema. Di ba, merong nananalangin ba sa inyo ganyan? Paano kung ang problema nyo ay asawa mo? Ang problema mo, ang sagwil, nanay mo, tatay mo, anak mo, sabi, sige, ito ang sagwil, kukunin ko ng lahat nito. Di namatay na lahat yan, di nag-iisa ka na, yung pala ang sagwil. Kaya ako, hindi ko rin pinapanalangin dito yun na, Lord, gusto ko pong lumago ang discipleship natin sa GLCM. Gusto ko lumago kami sa pananampalataya. Alisin mo po ang lahat ng sagwil sa church na ito. Kayong lahat pala ay sagwil. Di kinuha kayo, di nag-iisa ako ngayon dito. Di bali nang may interruption, di bali nang mayroong sagwil, pero sama-sama kayo. Di po ba? Ako baliktad naman. Ako pala naman na sagwil. Di wala naman kayong head pastor ngayon dito. Kaya ingat kayo sa pananalangin ninyo kay Lord. Baka tuparin ni Lord yan. Sabi siya katabi, ingat ka sa pananalangin mo kay Lord. Kaya makita natin, mula sa pananaw ni Jairus, na-delay si Lord. Pananaw lang ni Jairus na-delay si Lord. Pero mula sa pananaw ni Lord, may aral si Jairus na dapat matutunan at may aral na dapat matutunan ang babae na di rin dapat palampasin. Marahil inakala ng babae na tapos na siya sa Diyos. Ngunit, ang mensahe ni Jesus, hindi pa tapos ang kwento ng buhay niya. Dahil may ikukwento pa siya ng iba. Ito yun. Luke chapter 8, verse 47. Sabi nating basahin muli, nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatripa sa paanan ni Jesus.
Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya'y agad na gumaling. At ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang kanyang hopeless condition. Alam natin yon, na nagbigay sa kanya ng lakas na pagsikapang humawak sa laylayan ng damit ni Jesus at sinabi niya ito sa harapan ng lahat. Kaya imagine the impact of her statement to the crowd. At anong tugon ni Lord sa kanya? Verse 48, Luke chapter 8, sabi niya, "Daughter, your faith has made you well, go in peace." Yun ang sabi ni Jesus. Kaya take note mga kapatid, ang tawag sa kanya ngayon ni Jesus ay daughter, anak. Nakita nyo nabago dahil sa kanyang pananampalataya, tinawag siyang anak. Ngayon, the only time after 12 years na nakarinig siya ng word na may endearment. Siguro na nabigla itong babaeng ito, sa loob ng 12 taon, merong tumawag sa kanya ng daughter. Imagine, isang babaeng nawalay sa pamilya na sa matagal na panahon at sa pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya, no? Pero sa pagkakataong yun, parang may pamilya na siya at nasumpungan niya. At uuwi siya nang mayroong kagalakan at mayroong kapayapaan. Amen. Kasi yun ang sabi ni Jesus, yun ang nangyari sa kanyang pananampalataya. Kaya, i-connect natin ito muli kay Jairus. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. So, 12 years na ipinagbawal sa sinagog ang babaeng ito. Ngayon, ang tanong, sino ang ruler ng sinagog? Sabi natin kanina, si Jairus. Hindi kaya ang sinasabi ni Lord ay between the lines, ay ganito. Merong between the lines, ganito po. Daughter, I want you to meet Jairus, the ruler of the synagogue. At dahil 12 years ka nang hindi nakadadalo sa sinagoga, baka hindi mo siya kilala. Inaasahan ko na susunod na pagtitipon, aatin ka na sapagkat hihintayin ka na ni Jairus. Parang ganon ang between the lines. At sa pagpagaling ni Lord at pagtawag na anak, sa publiko, lalaganap na ang balita. Ngayon, nabalita na ang clean siya, no? At kasi itong babaeng to. Dahil dyan, lalaganap na ang balita na hindi na siya unclean ngayon. At magiging welcome na uli siya sa community. Parang ang nangyari sa isang baril, 2 ibon ang tinamaan. Parang gano'n, ano? So, 2 pangyayari ang na-resolve sa pangyayaring iyon. Kaya, balik tayo kay Jairus, Luke chapter 8, verse 49. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Sabi niya kay Jairo, huwag na po ninyong abalahin ang guro. Sa loob-loob siguro ni Jairus ay ganito. Ano ba itong nangyaring ito? Ano ba yan? Yun na nga ba ang sinasabi ko? Imagine his frustration. Frustrated itong si Jairo. Mamamatay din pala yung anak ko, ay napagod pa ako. Sana, handoon na lang ako sa tabi niya at nahawakan kung man lang kamay niya at nakausap ko siya bago siya pumanaw. Tapos, baka may marahil, baka may tampo pa itong si Jairus kay Lord kasi parang walang sense of urgency. Kung bakit ba naman hinintuan pa yung matandang iyon? Kung bakit tuminto pa, samantala itong anak ko, batang-bata pa. Basta na ito ang pinagbigyan niya ng tuon. Diba, parang gano'n, minamaliit niya yung matandang babae at yung kanyang anak ay pinapahalagahan niya. Kaya para sasabihin niya, iniwan nga niya iniwan niya yung anak niya para pumunta nga kay Jesus. Kasi si Jesus lang ang tanging pag-asa. Tapos, ganyan lang pala ang mangyayari. Isip lang ni Jairus yun, mga kapatid. Sa kabilang banda, nasaksihan ni Jairus ang ginawa ni Jesus sa babaeng akala ng lahat na hopeless. Gumaling siya sa isang incurable disease. Kaya yung unang isip niya, nanghihinayang siya, naiinis siya, pero nung makita niya na gumaling yung babaeng dinudugo, doon sa hopeless, incurable disease na yun, nakita niyo, na-witness niya. Ano ngayon ang magiging pakiramdam niya? Ano ang pakiramdam niya?
may pag-asa siya. Napalitan yung mga negative thoughts niya na hindi agad nakarating si Jesus sa bahay niya. Pero, may option pa rin si Jairus. Susuko na ba siya o dadalhin pa rin niya si Jesus sa bahay? At kung naroon nga siya, sabi nung huwag na po ninyong abalahin ng guro. Kasi nga, nakita niya, patay na yung kanyang anak. Ngayon, mga kapatid, alam naman natin na buhay na muli yun eh. Alam naman natin na nabuhay uli yung anak. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, para sa atin, mga kapatid, sabihin mo to, para sa iyo. Which voice will you listen to? Kaninong boses ang inyong pakikinggan? Hindi ba minsan may dalawang tinig na lagi nating naririnig sa ating kalooban? Yung nagsasabi, bakit pa nga ba mag-aabala? Boses ito ng panghihina at pagsuko. Bakit mag-a-effort pa? Bakit magsusumika pa? Ito ang boses na nagsasabing tigilan na ang pag-asa. Kasi pag wala kang pag-asa, yan palagi yung mga narrative mo o mga sentence na magagaling sa bibig mo. Nangyayari ba yan sa atin, mga kapatid? Halimbawa, maaaring itanong, bakit ba mag-e-effort pa sa marriage? Alam ko naman, ang gumaganap, ako lang naman ang gumaganap at deadma ang asawa ko. Di ba, meron mga ganung mga relationship ng mag-asawa. Yung isa nagsisikap, maayos. Yung isa naman deadma. Kasi ba mag-asawa dito? Taas ang kamay. Yan. Taas ang kamay. So, yung mga asawa ninyo, sinisikap na maging maayos ang relasyon ninyo? O parang baliwala lang sa kanya? Yung bang, yung pinapasaya mo na siya, hindi siya kumikibo. Yung bang ikaw ay sweet na sweet sa kanya, walang kibo. Hindi ba gumagawa ka ng paraan para maging masaya ang relasyon nyo, pero baliwala, deadma pa rin siya. Di ba? Manhid. Di ba meron ganon? Kaya sa isip mo, ay, baliwala, hindi na ako mag-i-initiate. O kaya, bakit pa ihingi pa ng payo tungkol sa pag-manage ng kaperahan? Ako lang naman ang may concern sa sitwasyon, yung mga negative na word na ito. Bakit pa mag-e-effort sa trabaho? Wala namang nakakapansin ng ginagawa ko. Hindi naman nagtataasan ng sweldo. Di ba? Posible yung mga ganong mga tanong. Bakit pa magda-diet? Para na wala namang nagbabago. Parang mas nadagdagan pa nga ang timbang ko kahit nagda-diet ako. At puro simula lang naman ako. Pag naanyayan ako sa buffet, sira na ang diet ko. O, di ba mga ano yan, mga wala ng pag-asang mga salita yan eh. O kaya, bakit ba kailangan pang magbago? Ganito lang naman talaga ako. Bakit ba ako magpe-pray? Matagal ko nang ginawa yan, pero hanggang ngayon, wala pang tugon si Lord. Ayan. Pero, meron ding boses na galing kay Lord. At ito yon, ang boses ni Lord, sabi niya, don't be afraid, just have faith. Amen. Luke chapter 8, verse 50, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka lamang at siya'y gagaling. Kaya mga kapatid, mga magulang, huwag pakinggan ang mga negative voices o negative thoughts. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong pakinggan. Huwag mong pakinggan yung mga negative voices. Sabi mo sa katabi, huwag mong pakinggan yung mga negative thoughts. Di ba? Huwag niyong pakinggan yan, mga kapatid. Huwag papayagan na iyon ang maging final word sa puso mo, mga kapatid. Huwag po yon. The Lord is our only hope to reverse the irreversible. He is our only hope to redeem the unredeemable. Kaya sabi uli ni Lord, huwag kang matakot, manalig ka lamang. Every encounter with Jesus brings hope. Ang resurrection ay hindi lamang po dapat ipinagdiriwang isang beses kada taon. Dapat, taglay natin ang resurrection mindset araw-araw. Ang tanging nabuhay mula sa mga patay, ang tinig niya ang dapat nating panghawakan. Kasi
yung kanyang resurrection muli, parang ibig sabihin nito, nabuhay na muli ako hindi na natiling patay, may pag-asa kayo, kaya huwag kayong matakot at manampalataya kayo ng tuluyan sa akin. Yon ang kahulugan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Kung sa tingin mo, mga kapatid, wala nang pag-asa ang sitwasyon mo, wala nang pag-asa sa asawa mo, sa anak mo, sa finances mo, sa kalusugan mo, o sa pangarap mo, wala kang ibang hahanapin kundi si Lord. Pag sumikapan mo siyang makita, alisin mo muna ang paningin mo sa hopeless situation mo, anuman iyan, at itingin mo ang mata mo sa Kanya. Seek to have an encounter to Jesus. He is your only hope. Do not settle for things the way they are. Piliin palagi ang tinig ni Lord. Amen. At kung pipiliin mo makinig kay Jesus, may dalawang bagay kang dapat gawin. Ano yan? Number 1, silence the doubters. Silence the doubters. Una, kailangan mong i-tune out ang doubters. Kung gusto mong bigyang daan ng pag-asa, paminsan-minsan kailangan mong kinakailangan mong kumawang muna o lumayo muna sa mga taong walang sasabihing maganda sa iyo. Yun yung mga doubters, mga kapatid. Yung bang pagka nakausap mo, pakikita mo, walang pag-asa at puro negative at ini-impluensyahan ka pa niya. Kaya dapat kumawang ka muna sa kanya o lumayo ka sa kanya sa kanyang mga klaseng tao. Sabi ng Luke chapter 8 verse 51, pagdating sa bahay, wala siyang sinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Walang dulot na kabutihan ang mga salitang puno ng duda at takot. Kaya pumili kayo ng mga taong ini-encourage kayo. Huwag kayong lumapit palagi sa mga taong dinidiscourage kayo. Baka makahawa yan sa inyo. Amen po ba, mga kapatid? Merong example dito sa Old Testament. Ganyan ang ginawa ni Caleb at Joshua. Alam niyo ba yan? They silenced the doubters. Ay in fact, pinatay ng Diyos ang 10 spies at ang lahat ng naniwala sa mga spies na ito. Kaya ang mga henerasyon lamang ni Joshua at Caleb ang nakatuntong sa lupaing ipinangako ng Diyos. Hindi natin mawawas out lahat ng negative people. Marami po yan. Hindi tayo makakaiwas. Maraming tao na mga negative thoughts ang mga dinideliver sa atin. At bilang isang mananampalataya at may pag-asa sa Kanya, hindi lang sa kabilang buhay, kundi sa buhay na ito, makakaranas ka at makakarinig ka ng pananalita na kawalang pananampalataya o maranasan mo yung ma-criticize. Amen po ba? Hindi ba minsan tayo mga mananampalataya, nakikriticize tayo, di ba? Hindi lang criticize. Halimbawa, yung nangyari kay Charlie Kirk, di ba? Sa kanyang pag-aggressive siya sa mabuting balita ng kaligtasan, sa kanyang mga pangangaral, ano nangyari sa kanya? Binaril siya at namatay siya. Kaya, sinasabi ko ito para alam din natin ito, anuman ang mangyari sa ating buhay, anumang mga tribulation, si Lord, yung problema, nakahanda tayo. At siyempre, kung si Lord ay nakaranas ng paghihirap, pinagtawanan siya, ay si Lord nga ay nangyari yon, tayo pa kaya? Amen po ba? Kaya ihanda natin yung ating mga sarili. Ngunit, kung naniniwala po tayo at nabubuhay tayo sa values ni Jesus, may ridicules and criticisms man, kaya pa rin natin itong matanggap. Kaya, hindi mo kailangang patayin ang lahat ng negativities, pero hindi mo rin kailangang makinig dito. Kasi baka ibig ko sabihin ay tuluyan mong patayin yung mga taong magbibigay sa iyo ng negative. Hindi gayon. Ibig lang sabihin dito, tanggapin mo na lang, pero huwag kang makinig dito. Kumbaga, ganito ang gawin ninyo mga kapatid. Pag ayaw mo siyang kasama at puro negatibo siya, para bang alam niyo ba yon? Uso pa yung dati yung radyo di ba? Yung radyo, tinilipat yung channel. Lipat mo yung channel kung di mo sila may iwasan. O kaya, isara mo yung tenga mo sa kanila. Isara mo yung tenga mo sa kanila and set them in silent mode.
and free yourselves from doubters. Amen. So, pangalawa, focus on the doer. Dalawa lang po ito. Focus on the doer. Focus on Jesus. Consider what Jesus has done for others. Consider what Jesus has done to the hopeless, bleeding woman. Tingnan mo kung ano ang nagawa ni Jesus sa buhay ng iba. Hindi po ba? Naniniwala ako, ito ang dahilan kung bakit kailangan huminto si Jesus para tulungan ang bleeding woman. Kailangan ni Jairus makita kung ano ang kaya niyang gawin para sa mga umaasa sa Kanya. Kung kailangan po natin ng proof na si Jesus talaga ang tunay na pag-asa, pwede kayong luminga ngayon sa inyong mga katabi. Yung mga iyan ay mayroong pag-asa yan, kaya yan nahandito. Yung mga hindi pumunta rito sa umaga, walang pag-asa yan. Kasi umaasa sila, baka magkasakit pa ako pag ako pumunta sa church eh. Kaya doon na lang sila sa bahay. Hindi na sila pumunta rito, baka mabasa ang ulan. Kasi nga, mga asin sila, hindi ba mga asin? Yung asin natutunaw yan pagka nabasa ng ulan. Kaya, makita ninyo mga kapatid, ay merong mga pinalaya, merong mga pinagaling na mga Kristiyano, merong mga na-solve na mga problema, at merong mga na-restore na mga tao, dahil ginawa nila, lumapit sila kay Lord at inangkin nila, si Jesus lang ang kanilang pag-asa. Pwede ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya mula sa mga bata hanggang sa mga katandaan, may mga testimony tayong naririnig. Merong mga tao na talagang wala ng pag-asa, sabi ng doktor, narinig nyo ba yon? Pero gumaling. Merong mga tao na talaga namang nagbibisyo, pero nung tumanggap kay Lord bilang Lord and Savior, nawala na ang bisyo. Hindi po ba? Kaya masdan natin ang mga taong ito at pwede natin sabihin sa ating sarili. Ako rin ay gagawa ng hakbang sa sitwasyon ko na sinasabi ng lahat na hopeless dahil nakita ko kung ano ang ginawa ni Jesus sa iba. Kaya, mangyayari, never mind the doubters. Focus only on the doer. At iyan ay Jesus. And be the doer. Take a step of faith driven by hope. Amen. Kaya, ulitin ko, kay Lord ka dapat nakafocus. Sapagkat si Lord na naglalagay ng laman at buto sa iyong pag-asa. Si Lord na magpapahinto ng dugo na matagal na umagos at hindi mo maampat-ampat. Si Lord na napadilat ng mata ng isang batang wala ng pag-asang mabuhay. Si Lord na may dulot na pag-asa sa hinaharap mong pagsubok. Kaya mga kapatid, taas ang kamay ng mga pagsubok ngayon. Taas ang kamay ng mga pagsubok. Makinig po kayo, hindi pagsubok ang problema. Ang problema ay ang kawalan ng pag-asa. Kaya sabi ni Lord kay Jairus, nang malaman niyang patay ng anak, ay sabi niya, don't be afraid, have faith. Because hope is very powerful. Hope can change everything. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Sa pangwakas ng mensaheng ito, sabi ni Jesus, have faith in me and find hope. Maaari, pagod ka na, nanghihina ka, pero merong boses na nais marinig mo at narinig din yan ng ibang tao. At maaari, pwede mong sabihin na hindi naman at tinutugon ni Lord ang aking mga panalangin, bakit pa ako mag-aabala? Kung ang pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa, baguhin mo ang mindset mo. Wala kang ibang option, mga kapatid, kundi tumawag kay Lord. Kasi siya lang ang makakagawa nito sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, baka meron dito, nasa loob tayo ng gusaling ito, at huminto ka na sa pag-asa. Huwag mong gawin yon. Mag-repent ka kay Lord. Sabi mo, Lord, patawarin mo po ako kung ako'y nawawalan ng pag-asa. Allow hope to step in your soul. Pakinggan ang tinig ni Lord na nagsasabi, don't be afraid, have faith,
in me. Mga kapatid, itanim ninyo sa isip ninyo ito. Jesus is not your last option. He is your only option. He is the answer. Kaya nga sabi, Christ is the answer. Amen po ba? Ito lang ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapanatagan, ng kagalakan at ng kapayapaan. Ngayon, alam kong handa na tayo to turn our hopelessness into hope. Alam kong handa mo nang ilagay lahat ng problema mo sa paanan ni Jesus. Handa ka nang hawakan ang kanyang laylayan. At ang laylayan iyan ay walang iba, kundi ang pag-release ng pananampalataya mo kay Jesus at ang kanyang kasagunan sa iyong nais mangyari sa buhay mo. Handa mong paniwalaan ang tinig niya na nagsasabing, huwag sila ang paniwalaan mo. Sa akin ka maniwala. Yon ang ibig sabihin ni Jesus. Sapagkat si Jesus ang tanging pag-asa. Gaano man katagal kang nagdusa, i-reverse natin iyan. Anumang bagay ang nawala sa iyo, anumang bagay ang namatay na o pinatay mo na sa iyong puso, dulot ng kawalang pag-asa, bubuhayin muli iyan ni Jesus sa iyo. Mga kapatid, buksan mo ang puso mo sa Kanya. Pahintulutan mo and allow hope to step in. Allow Jesus to step in and entrust everything to Him. Pwede po bang tumayo tayong lahat, mga kapatid? Let's trust Jesus. Ibigay natin ang ating pag-asa sa Kanya. Ibigay natin ang lahat-lahat para sa Kanya. Makaranas tayo ng katugunan. Makaranas tayo ng restoration, ng kagalingan. Makaranas tayo ng katagumpayan. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this Lord. place. Hallelujah. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, muli po, lumalapit kami sa iyo. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, ang aming mga dinatahak sa aming buhay. Maaari, nawawalan kami ng pag-asa dahil sa mga nangyayaring hindi namin kayang gawin sa sarili lang namin. Pero Panginoon, salamat po sa iyong aral na aming narinig ngayon. Palaging merong pag-asa sa iyo. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami na sa aral na ito may pamuhay namin, Panginoon. Ligay mo po sa aming isipan na kami ay palaging manampalataya at magtiwala sa iyo. Baguhin mo po, Panginoon, ang aming pusong ito. Baguhin mo po ang aming isipan. Magkaroon kami ng renewing of our minds, Panginoon. At kami, Panginoon, umasa lagi sa iyo, O Diyos. Sapagkat ikaw lamang ang nararapat. Ikaw lamang na nararapat na pwede namin pagtiwalaan.
Panginoon Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming sarili. Anumang interruptions, anumang problema, anumang obstacles, Lord, magtitiwala kami sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa at wala nang iba. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, muli po, kinikilala namin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay, Lord. We worship you, Lord. Sinasamba ka po namin, Panginoon. Tinatanghal namin ang iyong banal na pangalan. At habang kami narito, Panginoon, the Holy Spirit, tulungan mo po kami sa aming mga panalangin, sa aking pastoral prayer ngayon, sa mga may problema, sa mga sakit, karamdaman. I pray, God, your healing, your divine healing, Lord. And you bless, Lord, ang aming katawang lupang ito. Pare, yung mga kananayan, may katatayan, mga estudyante, mga anak, o mga bata, o maliliit na bata, o sanggol, Lord. Panginoon, hipuin mo po sila mula ulo hanggang paa, Lord. Ang iyong kagalingan nawa ang aming maranasan. In Jesus' name, O God. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa kagalingan ng katawan. Salamat sa kagalingan espiritual. Lord, i-restore mo po kami. Palakasin mo po kami, Panginoong Diyos. At muli mong buhayin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran at wala nang iba. Salamat sa kagalakan. You deserve the praises, O Lord. Worthy is your name, O God. Ikaw lamang, Panginoon. O Lord, have mercy on us. Have mercy on us. Salamat po, Panginoon. For the last time, awitin natin ito na may pananampalataya. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Lord. Yes, worthy is your name, Lord. You are glorified. You are magnified in this place. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, oh Lord. Lord, salamat po. Maraming salamat sa katugunan ng aming mga panalangin sa iyo. Pinupuri ka po namin, Lord. Sinasamba ka namin. In Jesus' name we pray. Say amen at amen. Praise God. God bless you all.